kikini magong plaza manggod, gikan pa adtong 1997 nagsugod gigingon ani, mura og nahulog na ako ano ning bisyo. Mangita lagi gigingon ani. Kay kini manggod dili mo giingon nga away lang sa relihiyon, kung dili usa kini ka pamaagi mga pagpabaid sa atong pangunahuna. Unya nga to ang gibairan sa pangunahuna, dili lang kay simpleng knowledge aning kalibutana, kung dili kahibalo mahitungod sa gitawag og pagtulunan sa matag usa nga ato ang gipasakupang gitawag og mga sekta or gitawag og mga relihiyon. So kanina, sa naminaw ko ni Sir kanina, nagapunting concerning sa ebanghelyo. And syempre sa balaang kasulatan, ang buhing ebanghelyo ang atong Ginoong Jesucristo. Mudawat man tao sa dili. And syempre katong mga higala nato nga mga Muslim, lahi man ang ilahang pag-ila sa atong Ginoong Jesucristo, ang ilang pag-ila kay propeta lang man. Sa tua, ang ato ang Ginoong Jesucristo matuod nga Dios og matuod nga tao. So para nato ang buhing ebanghelyo makahatag og walay katapusan or kanang walay kinutubang kinabuhi. Kay sumala pa niya St. John chapter 14 verse 6, ingon pa niya, I am the way, the truth and the life. Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaabto sa amahan kung dili moagi kanako or dili gumikan gitawag og kanako. Nganong kinahanglan man ta moagi sa Ginoong Jesucristo? Nga naman kasi hinungdan nga ang tao dili man manuluwas. Walay tao aning kalibutan nga manuluwas gawas sa atong Ginoong Jesucristo. Aning kalibutan na kung magsalig lang kag tao, kung dito ta mo focus sa ato ang pagtuo, refer sa gitawag og tao lang, ay wa kita di kita makahatod di anang o di kita mahiadto sa gitawag og kaluwasan. Muna sagad sa mga sekta, mga relihiyon karon nga panahona, halos kasagaran ng ilahang tawag ining tudlo mahitungod sa Dios nga naman kay lagi ang tanang tao aning kalibutan na wag niyo nangandoy nga impierno. Ang tanang tao aning kalibutan na ang ilang gitawag or ang atong pangandoy mao ang kaluwasan. And syempre kung kaluwasan ang atong pangandoy, naturalmente dapat dito ta magpasakop sa ato ang gitawag og manluluwas. Kaya di man ta maluwas og wa ta nagpasakop sa manluluwas. Mabitaw nga atong Ginoong Jesucristo nga sumala pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, nagsugo sa iyang mga apostol sa pagpalapnag sa maayong balita. Sa gitawag og ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. St. Matthew chapter 28 verse 19. Ingon pa niya, panlakaw kamo sa tanang katawhan ngadto sa tibuok kalibutan, paghimo mo ako mga tinun-an og bautismoy sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20, og hinumdumi ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So nganong gipalakaw man niya ang mga apostol? Ngadto sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan, nga naman kay 1 Timothy chapter 2 verse 4, katuyuan, kabubuton sa Ginoong Dios nga ang tanang tao maluwas og masayod sa kamaturan. Kung gusto man niya ang tanang tao maluwas, man ang gipalakaw niya ang mga apostol. Kay sumala pa ni San Pablo, Roma Kapitulo 10, versikulo 14 at 15, dili madawat ang pagtuo kung walay magwali. Og dili pod pwede nga naay gitawag og magwali nga walay gipadala nga magwawali. Daghan mo panahon na mga amigo nga nag-angkon mga magwawali nya pagkauman gipadarag tao. So ang atong premise dili pwede nga magpasakop ta sa tao. Kaya kung magsalig ta sa tao lang, Jeremias Kapitulo 17, ingon pa ni Propeta Jeremias, kawang o matinunglo ang tao nga magsalig lang sa tao. So mo na hinungdan nga magpasakop ta kang Kristo. In what way? Kinahanglan maminaw ta. Magpasakop ta dito sa iyang gitawag o gisugo. Eh ang pangutana kinsa man ang iyang gisugo? Daghang man gyud nag-angkon, dili kag diabot na gud og not less than 45,000 Christian sects. Sa tibuok kalibutan, liman gana, ha? Puro nag-angkol nga, gipadala sila sa Ginoong Diyos. Muna, karon nga panahon, kinahanglan ta magduki-duki, magsusi, kung asa ning maong gisugo ni Kristo, kay daghan kay nagsugo-sugo karon. Naghimo-himo nga nagsugo silang ogalingon, na ilang ipahit ng Kristo ang maong gitawag og sugo. Ang question, asa naman na karon? Kanang maong mga tao nga iyang gisugo. Sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28 verse 20, ingon pa niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, buti pasabot, pag na ay mga pundo ka manungha lang,
nga way koneksyon anang gisulti ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan kanang mao mga tawhan na di na tinuod. Mao nang giingon ni Ginoong Kristo sa St. Matthew chapter 24 verse 24. Mao na mga tawhan na ang mga mini nga mga tutudlo, mga mini nga mga propeta. Nga naman kadi man pwede nga magwali ka nga wa ang koneksyon anang giingon ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag ingon niya kanunay way gotlo sa segundo, way gotlo sa minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tuig nga mohunong sa pag-uban ni ining mao mga tawhana. Hinunua pinaagi ni ini. Kini pagpadayag nga kining maong gitawag og iyang katawhan nag-exist from the 1st century, 2nd century, 3rd, 4th until karon 21st century. Naa nang maong gitawag og mga katilingbana or katilingbana. Excuse me. Okay, so karon kay naama na, asa naman na karon? Ana bang pundok sa Protestantismo nga migawas lang after 16th century, no? Kana bang pundok sa gitawag og kining mga Anglikano nga migawas lang sa 17th century, no? Kana bang pundok nga migawas sa 18, 19, 20, 21, no? Nga naman kung mahimo sa tinuod kanang mga punduka, kung mahimo ng tinuod, mahimong bakakon si Kristo. Nga naman, ingugod ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa man mingon si Kristo nga, ako magauban ninyo, nya muhunong lang ko pag-uban 1st century, na maap mo, uban ko balik pagka 15, 16, 17, 18, 21st century. Ingon niya, ako magauban kaninyo kanunay, buti pasabot, sa tanang panahon kay ang tanang tao nag-exist sa tanang panahon. So therefore, kinahanglan pangitaon tanang maong punduka. Asa man lamang punduka? Siyempre, Katoliko man ko, historically speaking, siyempre, Katoliko, gina. Di ba? Katoliko, historically speaking, di lang kay, mo ko nga, mo claim na akong Katoliko na. Nga naman, kay, namas kasaysayan. O niya, ang Biblia po mismo nagsulti nga, ang Diyos magtudlo, pinaagi sa kasaysayan. So, mo na nga, sumala sa kasaysayan, kanang maong simbahan na, kanang maong katilingbana, mauna ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. O even, ang mga banggiitang mga protestante, di makabalibad, anak. Hindi mo makabalibad kay dili mo boto, dili mo gawas ang Biblia kung wala nang maong punduka. Kung may Katoliko, ay Biblia. Kung may Katoliko, ay Biblia. Ganong mang tawag ini kung may Katoliko, ay Biblia. Nga naman, una, ang mga Hudyo may ito Biblia. Nasa na kasulatan. Pero never sa nagtudlo og Biblia. Never. Never po nagtudlo ang mga Hudyo nga iuyunan nila ang Bagong Testamento, no? Di ka makabasa sa istorya na. Og even until now, even ang Christian Bible nga naay gitawag og New Testament, wa na gidawat sa mga Hudyo. Nga naman kay Christian Bible man na. Dili man na Jewish. So ang mga Hudyo kaniadto wa nila gidawat ang Bagong Testamento. Kaya paabot sa Bagong Testamento, wa pa po nagtuo ang mga apostol na i-apil ang ilahang gitawag og kasulatan katong ilahang magipasulat sa kanon sa Biblia, wa mas nakabalo. O sa panahon sa mga apostol, wa gyud ningon ang mga apostol nga i-apil niya sa balang kasulatan mo gisulat, ha? No. So kinsa man ang nagbuot ana? Kinsa man ang nagbuot ana nga ibutang kanang maong gitawag og kasulatan sa gitawag og balaang kasulatan. Kanang katilingban, anang simbahan nga giubanan sa Espiritu Santo. Mao na ang misulti kanang Bagong Testamento i-apil tana, idugang tana sa gitawag og balaang kasulatan. Unya, ingon pa sa tawag ng simbahan nga giihan ni Kristo, kanang Bagong Testamento ang ihap ana 27 ka libro. Kaliman ka sa ilahang gitawag og panahon. Sa panahon nila, pag-compile, pag-gather og tawag ini mga manuskripto, mga basahon, not less than 8,000 manuscripts ang ilang gitawag ini gikolekta. Pero 27 lang ang ilang nahukman na kini i-apil sa Bagong Testamento. So therefore, kung way Espiritu Santo maong gitawag og simbahana, dili siya makatanaw, dili siya makakita, dili siya makapili sa inspired written word of God. Og kanang 27 ka libro mo nang nai-apil sa gitawag og Biblia. Nga naman, kaya ang misulti ni anak kadtong gigiyahan sa Espiritu Santo. So, mana nga, kung gusto tag mamati sa mayang balita, dito ta mamati sa iyan Kristo. Dito ta mamati sa iyan Kristo, dili pwedeng mamati ta dito sa mga dili iyan ni Kristo.
Question, kana bang tawag ining pagpamati sa mga diliin ni Kristo bisan pa nagwali sa pulong sa Ginoo? Sugot bang Kristo ana? San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Basahon na to ang balang kasulatan. 7:21. Kung sa giingon din 21. Dili ang matag usa nga nagaingon ngan hikanako, Ginoo, Ginoo, makasulod ngadto sing harian sa langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Daghan ang mayon kanako ni anang adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpropesiya sa imong ngalan? Og diha sa imong ngalan nagpagawas kami mga yawa, og diha sa imong ngalan naghimo sa daghang katingalahan nga mga buhat. Kasi tubang si Ginoo, og unya ako mo pahayag ngadto kanila, ako wala gayud nakaila kaninyo, pahawa gikan kanako kamo nga nagabuhat og daotan. Ano misulti man ang Ginoo nga kamo nga nagabuhat og daotan? Nga naman nagbuhat na gani sila pagwali, naghimo nagmilagro. Di ba? Oh, ngano ningon mas Kristo kamo nagabuhat og daotan? Daotan ta bagihapon di ang tan-aw ni Kristo ato sa ilang gibuhat nga nagwali sila metong ang Kristo? Daotan ngano man sa inong nang kay wa sila'y otoridad. Wa sila'y apil sa gisulti ni Kristo. Paghimo mga tanunan, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So mo na nga mga sir ug mga ma'am, mga higalag, mga igsuon, kini nga tawag ining hitabo or higayon, mo ni ang panahon nga magduki-duki ta, magsusita, mahitungod sa atong pagtuog. Pinaagi nini, makaplaga nato ang kamaturan. San Juan 8:32, ingon pa ni Ginoong sa Kristo, ang kamaturan maghatag kanato sa kagawasan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.